Guys, nandito naman tayo ngayon sa shop. May vlog naman ako na isa namang chinso. Ito po ay isang chinso repair. Vlog po natin po guys. Kasi ang problema nito, hirap daw po mag-start yung unit. Kaya guys, repair naman po tayo. Isa na po itong chinso. Ang sira na po ito ay isang recoil starter niya. Ito po ay hindi na po ito nag-pull out ng roof. Kasi yung roof nito ay naka-stack up na po siya, ganun. Hindi na siya nagpipli. Kasi ang problema nito, naputol na siguro yung recoil spring niya sa ilalim. Kaya itong type na chinso ay hindi po ito natin marirepair ang recoil starter niya. Wala po tayong replaceable na recoil spring. Kaya ang ginawa natin dito ay pinapalitan po natin ng bago. Ito po yung bagong ipinalit natin buong set po, recoil AC po. Ito po chinso ay may kalakihan na 18 pulgada, 18 inches po ito ang laki. Ito po ang chinso bar niya, 18 inches po ito. Ito po pagpalit po nato ng bagong recoil starter, pinaandar ko kaya hirap po siya mag-andar, hirap po mag-start yung makina. Kaya ang ginawa natin, pinaklas ko na lang po lahat, pati yung carburetor. Ito po yung carburetor niya, Walbro carburetor. Ito po ay carburetor type na Walbro, kaya nilinisan po natin to. Pero yung ano natin, yung ano guys, may piston niya kung wala po itong gas-gas. Kasi problema po kasagaran ng two-stroke tulad ng chinso, yung gas-gas talaga ng piston. Ito guys, dito po tayo sa side ng exhaust. Yun ang piston niya. Nakita natin yung piston niya, malinis pa. Yun. Walang gas-gas, kaya yung mixture niya sa gasoline to oil is good pa rin. Insakto kasi walang gas-gas at malinis sa loob ng makina. Side po dito, muffler. Tapos dito yung carburetor niya. Kasi dito pong intake. Tapos dito po yung exhaust. Ito po yung muffler niya. Maliit lang. Dito po yung dalawang bolt ng exhaust niya, yung muffler. Dito po ilagay natin yung muffler niya. Ito po yung muffler niya. Cover niya. Ito. Tapos may dalawa po siyang nut na naka 8mm. Yung dalawang nut niya naka 8mm po ito. Nalinisan na po natin yung carburetor. Hindi ko masyadong ipakita, pero kunti lang. Ibabalik ko ito, i-install ko muna ito lahat. Ibabalik ko, tapos i-paste na natin ito. So, ito yung pagbalik ng carburetor. Nakaganyan po yun siya. Tapos ito yung accelerator niya, line. Naka ano siya, dito po pasok yung throttle niya, throttle valve dito. Yung throttle valve po dito. Ito po nag-control sa accelerator ng RPE ng chinso na to. Na po natin yung bolt niya kasi naka-install na po yung fuel hose line at saka itong overflow line hose. Tapos gagamit tayo ng star na tools kasi naka-star yung mga screw niya. Okay. Ito pong screw niya ay adjustan po ito ng minor. Ito i-adjust po natin ang RPN ito. Dito po yung adjustan ng RPN. Ito na screw. Parang yung minor niya ay tukmang-tukma lang. Okay guys, nabalik na po natin yung muffler. Pagkatapos ito po yung ano niya, carburetor na assemble na po natin. So na po natin ay ilagay po natin yung spark plug. Yung spark plug nito ay ito, naka Injiki brand po ito ng spark plug na to. Yan, ito ay for 2-stroke only na spark.
Tapos ito yung ignition line niya dito po sa spark plug kasi ito po ang nag-create ng electric power. Balik po yung cover natin. Ito po ang choke lever niya. Dito po lagay yung choke niya. Top cover niya. Casing niya po ito po. Dito po yan. Bukan na po natin uli yung cover at saka yung mga accessories niya. Tapos ito pong air filter niya. Balik po natin to dito. Okay, tapos yung top cover niya. Pinaka top cover niya. Balik na po natin to. Ito yun. Yun ang gulong natin yung bar niya. Ito po yung bar niya. Length niya may 18 inches po to. I-assemble po natin dito. Niya, ito po yung blade niya. Tapos total po lahat dito is 36 pieces yung mga blade niya. Ito po ay pwede po ito mabaid. Kaya dito po natin i-assemble po natin dito. Okay guys, na na po natin yung sutsi niya doon, na fix na natin doon kasi may sprocket doon. Yung ngipin niya kailangan dito na siya dito sa bar na to. Tapos dito yung cover niya. Dito po yun ika-cover natin. Tapos may dalawa dyang ito yung dalawang bolt niya. Tapos sa ilalim may hole po siya dito, yung adjuster niya. Doon may adjuster po siya. Kailangan dito sa hole ng bar compatible siya dyan sa adjuster na, kasi ito yung nag-adjust ng chain. Kung maluwag na to, dito siya adjustan. Kaya kailangan magpasok yun. Yan. Tapos may dalawang nut na dalawang nut na naka 14mm. At higpitan yung dalawang nut sa cover niya, sa chain cover niya. Ito yung buong cover. Kailangan mahigpit to. Guys, tapos na po nahigpitan yung dalawang nut niya dito sa bolt. Tapos na-install natin yung buo niya, pati na yung bar niya, pati yung engine. Tapos yung chain niya, i-test natin kung hindi ito nag-stuck dito, kasi yung chain niya minsan naka-stuck dito, naka-problema dito kasi may sprocket po dito, hindi po siya naka-compatible. Kaya kailangan yung sa ilalim dito sa sprocket niya tukma yung paglagay ng chain. Kaya i-test natin kung nag-play ba to. Hindi lang kailangan pandarin natin, ganyan pa rin, ganyan lang. Okay, nag-play yung chain niya. Tapos yung niya, distance niya, okay na yun, wala tong problema kasi matagalan tong ginagamitin ito. Mag-distansya dito, kaya dito ang adjuster niya, ito adjuster sa chain ko niya. Pero ito okay na to, fix na to. Okay guys, next natin gawin ito, kailangan natin i-test yung performance na nito kung aandar na ba siya. Tapos yung bago nating recoil starter, ito na nalagay na natin. At saka itong luma, sira na to, hindi na to magagamit pa. Okay, paliwanag ko muna ito guys. Ito ay isa pong 2-stroke engine, 2-cycle engine po ito, small engine po ito. Ito po ay may kalakihan na 3.7 horsepower niya, 2.7 kilowatts. Yung bigat po nito guys ay maabot ng 4.9 kilograms. Medyo mabigat-bigat to kasi ang may haba po ito na 18 inches yung sukat niya dyan.
sa bar niya. Kaya ito po ay isang malakas na chinso at ginagamit po ito sa, pwede po ito ipangkat ng mga puno ng niyog, at sa yung may mga laki na puno na 3 inches to 4 inches round, pwede po ito pangkating po ito ng mga branches na malalaki. Okay guys, tapos itesting natin, paandarin natin kung good na ba yung una natin gagawin. May switch po ito. Ito po ay itong sign na po ito ay naka-on. Tapos yung start niya naka-arrow doon. Sa to pa ito ng switch na handle na ito. Kung papunta ka doon, i-on yun para magka-start yung engine natin. Tapos kung papatayin naman natin, bababa naman yun. Kaya una natin, paandarin. I-on muna natin yung switch. Sunod guys, itong choke, itong nakasign na choke is dito po yung nakasign arrow naka-close. Kaya sa choke na to, kailangan hilahin mo dito para yung choke niya nang mag-close. Importante yung kahit anong makina guys na manual start tayo, gagamit din tayo ng choke. Kailangan mag-start tayo ng engine at mag-close tayo ng choke. Kaya ito ang nakalagay niya na marking na close to, kailangan pilain mo. Importante yun guys sa mga manual start o engine na mas small engine. Kailangan before start the engine, close the choke and open the switch. Tapos dito yung gasolina niya, fuel niya nga nakamix ng tutti oil kasi ito stroke to. Tapos ito ang lagayan ng chain oil na, kasi yung chain oil na yun nagsusupply dito sa bar niya. Kasi kailangan po ito ng oil, kailangan po ito may lubrication ito ng oil ang bar niya, kasi masisira ito kung walang oil dito. Gagamitan po ito ng chain oil. Tapos close yung choke, open na. Yan yung accelerator. Guys, may isa na naman tayong video na napakita sa inyo sa pag-repair itong chainsaw. At successful po guys. Thank you guys.